Good evening Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Ako si Ruth, taga Makati. Itong story na i-share ko sa inyo ay tungkol sa asawa ko na isang AFAM. Tawagin na lang natin siyang Gordon. Hindi po ako ang una niyang naging asawa na Pinay. May nauna pa po sa akin. Isang OFW ang babaeng naging unang asawa ng asawa ko ngayon. Itago na lang natin siya sa pangalang Edeline. Nagkakilala daw po sila sa bansang Germany kung saan nakabase yung asawa kong si Gordon. Isang nurse si Edeline at retired US Navy si Gordon. Pero nung naging sila ng babae ay hindi pa siya retired. Naging smooth naman daw po ang takbo ng kanilang relasyon that time. Mabait daw si Edeline sa kanya at talagang alaga pa siya nito. Nagtagal pa nga ang kanilang relasyon ng 7 years. Hanggang sa kinailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Isa rin sa rason nito ay naghihingalo raw ang papa nito. After 2 months ng pagiging LDR ay hindi na atiis si Gordon, lalo na at naging madalang na lang ang pakikipag-usap ni Edeline sa kanya. Masyado daw nilamon ng lungkot si Gordon at humingi ng bakasyon. Na-approve naman daw yung request at sinundan si Edeline sa Pilipinas. Taga-Capiz po pala yung babae. Marami siyang narinig na kwento tungkol dun sa lugar. Pero dahil sobrang mahal niya that time si Edeline ay binaliwala niya ang lahat. Kumbaga, pinalabas lang niya sa kabilang tenga. Hindi pa raw develop yung lugar ni na Edeline. Sobrang hirap daw ng daan bago marating yung bahay nila. Gawa sa kawayan ang bahay ni Edeline at napapalibutan ng terraces. Ayon kay Gordon, creepy daw sa pakiramdam nung una niyang makita yung bahay nila. Bukod sa nakatira ito sa bundok, ay siguro 10 kanto pa ang pagitan bago ito magkaroon ng kapitbahay. Ang pinakalikurang parte ng bahay raw ay isang masukal na agubatan. Nagtataka pa nga siya nung nagpahatid siya sa tricycle dahil parang napipilitan lang ito na ihatid siya roon. Unang impresyon niya ay hindi hospitable yung mga tao doon. Tinuro lang sa kanya yung magiging daan niya papunta sa mismong bahay ni na Edeline. Hindi na siya nagtaka dahil inis ang una niyang naramdaman. Pero nang makita niya ang bahay ay naintindihan na niya kung bakit parang ilag ang mga tao sa kanya nang tinanong na niya kung saang banda ang kanyang pakay. Sinalubong siya ng matandang babae na sa tingin niya ay nasa 90 plus years old na. Pa 100 ng araw. Base na lang sa kulubot ng balat at nakanagdag pa yung mahaba at puting buhok nito. Kinilabutan si Gordon nang humiti sa kanya ito dahil kakaiba raw yung paraan ng pagkaangiti niya. Inalok siya ng matanda na pumasok sa loob. Medyo alangan pa nga dahil hindi rin sigurado kung tama ba yung bahay na napuntahan. Pero nang sumulpot sa kung saan si Edeline ay doon niya napagtanto na hindi siya nagkamali. Ibang-iba na yung itsura ni Edeline sa nakilala niya dati. Ang gulo daw ng buhok nito na parang hindi nagsuklay ng ilang araw. Tapos ang sangsang pa raw ng amoy sa loob ng bahay na yon. Yung parabang natuyong dugo na inabot ng ilang buwan. Amoy na bubulok din na hindi niya maintindihan. Pinagalitan pa nga siya ni Edeline kung bakit hindi ito nagsabi na pupuntahan siya nito. Ang rason naman ni Gordon ay balak niyang isurprise si Edeline. Kaso, mukhang siya pa ang na-surprise. Ang balak niya nung time na yon ay doon siya matutulog. Pero parang hindi raw niya matake yung amoy, kaya nagsinungaling na lang daw siya na kailangan niyang i-check yung nirentahan niyang apartel. Bago siya pinayagan ng mga ito na umalis, ay pinakain daw muna siya ng dinuguan. Hindi talaga malaman ni Gordon ang gagawin dahil bawat subo niya ay parang maduduwal siya sa tindi ng amoy. Amoy kalawang na nabubulok. Pero pinilit na lang niya ang sarili para daw hindi ma-offend yung pamilya ni Edeline. Nag-ayos muna si Edeline bago siya nito sinamahan pababa, papunta sa sinasabi niyang pansamantalang tutuluyan. Medyo kabado pa nga daw siya noon dahil baka mabuking siya na nagsisinungaling lang. Pero saved by the bell, biglang nagbago ang timpla ng mood ni Edeline. Hinatid lang siya nito sa pinagbabaan niya ng tricycle dahil hindi rin ito maiwan ang nanay na mag-isa.
Nagstay siya sa apartel na isang barangay lang yung pagitan mula sa bahay ni Edeline. At nagising ng hating gabi dahil biglang bumukas ang bintana ng kwarto ng inupahan niya. Hindi maintindihan ni Gordon yung mararamdaman nun. Para siyang kinilabutan na hindi ma-explain. Lalo na pagsilip niya sa bintana ay bilog ang buwan. Ayaw daw ni Gordon ng ganon dahil tuwing nakikita niya ang buwan, lungkot agad ang nararamdaman niya. Pero nung time na yon, iba yung pakiramdam niya. Habang tinititigan daw niya yung buwan, parang nasa ibang katauhan siya. Nagtatalo pa nga yung isipan niya kung isasara niya yung bintana o patuloy na pagmamasdan yung kabilugan nito. Hindi niya nagustuhan yung pakiramdam na nagandahan siya sa sinag ng buwan. Parang hinihingal pa nga siya nang isara niya yung bintana. Bigla raw siyang nakaramdam ng pagkahilo at nagmamadaling gumapang papunta sa higaan. Kinabukasan, nagising siya sa ingay mula sa labas. Dumungaw sa bintana tapos nakita niya yung kumpulan ng maraming tao. Na-curious siya kaya nakiusyoso na rin. Nabigla siya nang makita ang babaeng nakahubad na pinaggaguluhan ng mga tao. Yun yung sinasabing nanay ni Edeline. Hubot-hubad at naghihingalo. Naawa siya sa kalagayan nito at mabilis na hinubad ang suot niyang damit at pinasuot sa matanda. Pinagalitan pa niya yung mga nagkumpulang tao roon kung bakit pinanood lang nila yung matanda. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Sinubukan ni Gordon na ihatid dito sa pinakamalapit na ospital pero walang gustong magpasakay sa kanya. Kaya ang ginawa niya, tinakbo niya ang bahay ni na Edeline para maihatid ang nanay nito. Malungkot siyang sinalubong ng babae. Ang sabi nito na hindi mamamatay ang kanyang nanay hanggat hindi nito na ipapasa ang mutya. Naguluhan si Gordon sa sinabi nito. Hindi naman siya pinagkaitan. Nagkwento ito sa totoong dahilan kaya hindi na siya nakikipag-communicate kay Gordon dahil gusto na siyang kalimutan ito. Mahirap para sa kanya ang naging desisyon dahil sobrang mahal pa niya ang lalaki. Pero dahil mahal niya ang magulang kaya tinanggap nito ang mutya. Aswang raw ang mga magulang ni Edeline at mas pipiliin pa nito na mamatay na lang kasama ang kanyang nanay kaysa ang mahawaan si Gordon. Sinabihan pa ni Edeline si Gordon na sunugin ang kanilang bahay. Kailangan raw na masunog nito ang bahay bago sumapit ang gabi dahil may hirapang kontrolin ng babae ang kanyang sarili. Tumanggi naman si Gordon sa pakiusap nito sa kanya dahil naisip niya na baka nababaliw na ito. Nagpa siya siyang bumalik sa ibang bansa. Ilang taon ang nakalipas, nabalitaan ni Gordon na namatay sa sunog ang kanyang dating asawa at ang nanay nito. Mga 10 years mahigit ang lumipas bago nauso ang online dating site at doon nga kami nagkakilala ni Gordon. Kinuwento niya ang kanyang buhay at lahat ng mga nangyari sa kanya. Ipinagpaalam ko naman sa kanya kung pwede ko itong ikwento. Pumayag naman siya. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Bob. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tawagin na lang akong Christina na apag-asawa ng isang Ilonggo at nakatira ngayon sa Guimaras. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa unang taon ko rito. Ang asawa ko po ay isang mangingisda noon. Alas 12 pa lang ay gumigising na ito para magpalaot. Ang bahagi ng islang tinirahan namin ay bundok na kaharap ng dagat. Mangilan-ngilan pa lang yung mga bahay na naatirik sa lupain ng aking asawa at malayo talaga ang pagitan ng mga bahay. Bawat bahay na naatirik sa bahaging bundok ay may malapad na taniman at palayan bago makarating sa daan at sa kabilang parte naman ang palayan ng mga naatira sa bahaging dagat. Sana po ay naintindihan ninyo ang pagkakadescribe ko. Buwan po yun ng October nang ma-experience ko ang isang nakakakilabot na karanasan.
muling nagpalaot yung asawa ko kasama yung panganay naming anak dahil hindi makapunta yung kanyang pinsan. Mabuti na lang din at nataon na nasa bahay namin yung sister-in-law ko, kaya ako ang nagpresenta na ihatid yung asawa ko at anak sa dalampasigan. Mahigpit ko pang pinaalalahanan ng asawa na 4:00 ng madaling araw na bumalik sa amin, tutal andoon naman yung kanyang kapatid. Ito na muna yung pansamantalang magbabantay sa 3 pa naming mga anak. Ang gusto nito ay magpalipas muna ako ng oras sa maliit na bahay kubo sa may dalampasigan. Tinanguan ko na lang siya para hindi na mag-alala pa na mag-isa akong babalik sa amin. Ilang minuto bago nakaalis ang mga ito ay nag-ayos na rin ako para makabalik agad. Hindi ko sinunod yung naging payo sa akin ng asawa ko. Bagkus, nagmamadali kong tinahak ang makipot na daan papunta sa kalsada. Habang naglalakad nga ay umuusal din ako ng dasal. Hindi ko kasi nakaugalian na umuwi ng 1:00 ng madaling araw. Hindi rin ako pinapayagan ng asawa ko. Masyado raw mapanganib sa akin, lalo na at baguhan pa lang ako sa lugar nila. Ngunit ng araw na yon, sinuway ko siya. Saktong nasa bandang kalsada na ako nang biglang mag-alulungan ang mga aso. Binalot ako ng kaba, lalo na at naaninag ko sa bandang unahan ang isang grupo ng nagpuprosesyon. Nakaitim silang lahat. Nakatakip ang mga ulo at nakayuko lang ang mga ito na may bitbit pang kandila ang mga nasa bandang unahan. Nagtaka naman ako kung bakit may prosesyon doon. Para hindi mahalata na hindi nila ako kasama, ay pasimple kong ginawang pandong ang pinaghumarang damit ng anak ko at sumabay sa prosesyon. Doon ko lang napagtanto na habang nakayuko ako at nakatingin sa kanilang mga paa, parang hindi nakasayad ang mga yon sa kalsada. Pinigilan ko talaga yung sarili ko at nilabanan ang takot na naramdaman noong mga oras na yon. Inisip ko kung mga multo ba sila o kung anumang elemento. Tinatahak nila ang daanan papunta sa bundok na bahagi ng isla. Nanatili lang ako nakatikong mambibig habang sinusundan sila. Papunta sa bahay ng pinsan ng aking asawa ang direksyon na tinatahak namin. 3 bahay ang pagitan bago sa aming bahay. Pansin kong nagkagulo ang mga aso. Tinatahulan nila ang mga nakaitim na nagpuprosesyon. Kagaya ng ginawa ko kanina ay pasimple akong lumihis ng daan. Walang lingon-lingon ang ginawa ko, pero puno ng ingat ang mga hakbang para hindi makatawag ng pansin. Dumaan ako sa may bandang kusina ng aming bahay. Nang makapasok, ay agad kong kinagilap yung pinaglagyan ng asin. Nang makita ko ito, inihagis ko ang mga laman sa labas ng pintuan, pati na rin sa looban ng aming tahanan. Kahit nanginginig, ay maingat ko pa rin hinubad ang lahat ng saplot na suot ko kanina at doon binuhos ang natirang asin bago nagbihis. Mahimbing namang natutulog ang mga anak ko, habang yung sister-in-law ay hindi pa rin mapakali sa isang tabi. Nang makita ako nito, agad ako nitong niyakap ng mahigpit. Nagpasalamat ito na safe akong dumating. Saka naman namin narinig ang malakas na alulungan ng mga aso at ang palayaw na iyak ng asawa ng pinsan ng aking asawa. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita na namatay ang pinsan ng asawa ko. Kinuwento ko rin sa kanya yung kakaibang karanasan ko. Ayon pa rito na ang nasamahan kong grupo ng nakaitim ay mga nilalang na nagbibigay ng karamdaman sa isang tao at sinusundo din ng mga ito ang taong masaklap na nadapuan ng sakit na binigay nila. At yun nga yung pinsan niya. Simula nun, kapag hinahatid ko yung asawa at anak ko, ay hinihintay ko muna talagang sumapit ang 4:00 bago ko tahakin ang daan pabalik ng bahay. Maraming taon na rin pala itong nangyari at nakalipat na rin kami ng ibang lugar. Ito lang po ang na-experience ko. Sana ay mabasa nyo pa rin. Kayo na ho ang bahalang mag-edit para mas maintindihan ng lahat. Salamat po.
Good evening Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Sana ay mapili nyong basahin itong kakaibang karanasan ko. Ako si Lourdes, taga Isabela. Isa po akong OFW na nakikinig mula sa bansang Middle East. Nangyari ang aking kakaibang karanasan taong 2016. Pauwi ako ng Pilipinas sa mga panahon na to. Bali nagpaalam ako sa amo na uuwi muna dahil may malubhang karamdaman yung anak ko. Mabuti na lang at pumayag ito at binigyan ako ng 2 buwan na bakasyon. Hindi ako nagpasabi na biglaan yung pag-uwi sa isa pang dahilan na gusto ko rin mahuli sa akto yung pambababae ng asawa ko. Nagsumbong kasi sa akin si nanay na pinapabayaan ng asawa ko yung mga anak namin dahil ng babae ito. Kaya nagkaroon ng sakit yung isa sa 4 naming anak. Yung pinapadala ko kasing pera, imbis na para sa kinabukasan nila, ay ginagastos nito para sa kabit niya. Puno ng galit yung naramdaman ko noong mga panahon na yon. Kung pwede ko lang pabilisin ang takbo ng eroplano, ay ginawa ko na. Mahigit 10 oras din yung biyahe galing Middle East pabalik ng Pilipinas. Sa biyahe pa lang, sobrang nababagot na ako. Nasa Isabela na kasi ang aking isipan. Naiinis na naiiyak ako dahil sa ginawa ng asawa ko sa mga anak namin. Hindi ko lubos akalain na magagawa niya yon sa pamilya namin. Lalo pa at nalaman ko rin kay nanay kung sino yung kabit ng asawa ko. Yung agent ko sa agency na nagpaalis sa akin papuntang Middle East. Wala naman talaga sa plano ko ang mag-abroad. Matindi lang kasi ang ginawang pag-alok nito sa akin. Akala ko noong una ay iniisip nito na matutulungan kami ng asawa ko na makaahon sa buhay. Ito pa nga yung nagpasok sa asawa ko sa isang construction company para maging regular ito noon. Kaya ang buong akala ko, maswerte na ako na nakilala ko yung agent na yon. Yun pala, isang bitag. Pasikreto na pala nitong tinutuklaw yung asawa ko. Fast forward, safe naman akong nakarating sa airport. Bilang ang mga kilos ko noong mga panahon na yon. Sumakay agad ako ng taxi para magpahatid sa pasakayan ng bus na bumabiyahe papuntang north. Kailangan ko ulit bumiyahe ng mahigit 6 na oras bago maarating sa amin. Isang maleta lang yung dala ko. Hindi pa yun puno at puro pasalubong lang para sa mga anak ko. Hindi pa umaalis yung bus sa sinakyan ko nang matawag ang pansin ko sa isang bata na nagbebenta ng bawang at asin. Nahapag naman ako sa nakita habang akay nito yung nakayuko nitong lolo. Tuwang-tuwa pa nga yung bata nang iabot ko ang 500 kapalit ng 1 kilong asin at 1 bugkos ng bawang. Saka naman nagsabi na paalis na ang bus. Habang nasa biyahe ay tinawagan ko si nanay. Siya lang yung bukod tanging nakakaalam na uuwi ako ng araw na yon. Nagsabi rin siya na tama lang yung dating ko at nasa bahay yung kabit at ang magaling kong asawa. Nagngit-ngit talaga yung kalooban ko nung panahon na yon. Nilibang ko na lang yung sarili sa pagmamasid sa paligid. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa ginawang pagsigaw ng konduktor. Nagkaaberya ang bus sa daan. Kaya napilitan akong bumaba para maghanap ng ibang masasakyan. Pero mailap ang mga bumabiyahe sa parting yon. Napilitan akong sumakay ng habal-habal. Maggagabi na rin kasi noon at kating-kati na akong makauwi. 5 kaming pasahero. Nakaupo ako sa bandang likuran ng driver. Sa gilid na atali ang mga daladala ko at sa kabila naman yung 1 pasaherong babae at 3 pasahero sa aming likuran. Sa bayan ng Itiague bumaba yung 2 pasahero. Sumunod namang bumaba yung 1 pasahero sa may Alicia. Tanda ko pa talaga. Pasado 9:00 na ng gabi yon nang maarating kami ng Luna at sa Burgos pa ang baba ko. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko dahil sa ginawang pag-alulong ng mga aso. Idagdag pa yung malamig na simoy ng hangin at yung mabilis na pagpapatakbo ng driver. Nakikiusap pa nga ako rito na kung pwedeng medyo bagalan ng kaunti ang ginawa nitong pagpapatakbo. Pero hindi ito nakinig. Doon ko lang din napansin na parang taranta itong nakatingin sa side view mirror.
makikita mo talaga yung takot sa mga mata nito habang naatingin sa may bandang likuran. Hindi ko rin maintindihan ng mga oras na yon kung bakit mas lalo akong kinilabutan. Ang lakas na rin ng kaba ko nun. Ang ipinagtataka ko rin ay yung ginagawang mahinang pag-ungol ng kasabayan kong pasahero na nakaupo sa likuran na para bang may masakit dito. Hindi ko muna yun ininda. Muli kong sinaway ang driver na bagalan ang ginagawang pagmamaneho dahil baka nga mabangga kami. Hindi naman ako nagmamadaling umuwi, kako. Hindi ako nito sinagot. Ang tugon lang niya sa akin ay ang biglaang pagpigil nito sa minamanehong motor. Dahilan para mawalan ng balanse yung sinasakyan namin at sumemplang. Mabuti na lang talaga at hindi bangin yung daan na dinaanan namin ng mga oras na yon. Kung hindi ay hindi na ako makakauwi ng buhay. Huling umatungal sa sakit yung pasahero na kasabay ko. Akmang kakaripas sa sana ng takbo yung driver nang mabilis ko itong mapigilan. Nakiusap ako sa kanya na tulungan akong iangat yung motor dahil naipit yung isa kong hita na baka mas malala ang nangyari sa kasama kong pasahero dahil sa lakas na ginawa nitong pag-atungal. Nanginginig na sumunod ito sa akin at sinenyasan akong tumakbo para iligtas ang buhay. Naguguluhan ko siyang tinitigan. Ewan ko ba kung bakit parang nagets ko yung nilalaman ng kanyang isipan noong mga oras na yon. Mas nagets ko pa ang ibig nitong iparating nang marinig naming pareho yung pagaspas ng pakpak sa aming likuran. Doon ko naalala yung asin at bawang na nabili ko sa terminal ng bus kanina. Nagsenyasan kami ng driver at mabilis itong kinalagan ang maleta at kaagad itong binuksan. Mabilis kong nahablot yung bugkos ng bawang at 1 kilong asin at lumingon sa pasahero na nasa likuran namin. Sa tanang buhay ko, first time kong makakita ng manananggal sa malapitan. Noon ko pa naririnig na may umaaligid daw na aswang sa lugar ng Isabela. Hindi ko alam kung maduduwal ba ako sa masangsang na amoy nang nakalabitin nitong laman loob na may umaagos pang dugo at sa kalahating parte ng katawan nito na bumubula pa. Pansin kong hindi magawang sumugod sa amin ang manananggal dahil sa hawak naming pareho ng driver. Takot din pala ito sa asin at bawang. Siguro dahil sa galit ko sa asawa ko, kaya naging matapang ako ng gabing yon. Hindi rin kasi ako pwedeng hindi makauwi sa bahay dahil ayokong iwanan yung mga anak ko sa kanilang walang kwentang ama. Sinabihan ko ito na kung mambibiktima man ito ng tao, piliin nito yung solotera o yung mga cheater ba para hindi na dumami at pakalat-kalat sa mundo. Malakas ko pang sinigaw sa manananggal yung pangalan ng asawa at ang kabit nito bago kami nito nilubayan. Nagpalipas muna kami ng halos kalahating oras sa lugar na yon. Nang mahimasmasan kami pareho ay saka nito ako hinatid papuntang Burgos. Nahuli ko sa akto yung asawa ko at ang kabit nito. Pinakulong ko ang mga ito at isinaayos ang mga anak ko. Makalipas ang 2 buwan ay nakabalik na ako ng Middle East. Nang mabalitaan ko na inaswang yung kabit ng asawa ko dun sa kulungan. Namatay daw ang bata na bunga ng kanilang kataksilan. Hindi ko alam kung totoo yon, pero dahil nasa paligid lang ang mga aswang, baka nga. Pero nakakaawa pa rin yung bata. Sa ngayon ay maayos naman kami ng mga anak ko. At talagang separado na kami ng dati kong asawa. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo sa kwento ko. Pero marami na rin akong narinig na na-experience sila. At may ilan na rin akong kakilala ko rin. Hindi rin maikakaila na talagang naranasan ko siya habang pauwi sa bahay. Hanggang dito na lang po at mag-iingat ang lahat. Magandang araw po Sir Bob at sa lahat. Ako si Connie, tubong Cebu na nasa northern part. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel. Gusto kong ibahagi ang kwento tungkol sa aking tiyuhin na manginginom. Nangyari ito taong 1970s.
19 years old pa lang yung tiyuhin ko nun. Nag-request si mama na siyang kapatid ng tiyuhin ko na umuwi muna ng maaga para may kaagapay ito sa pagbabantay sa mga naababatang kapatid dahil abala ito sa pananahi. Nagtrabaho si Tio Jose sa pagawaan ng mga hollow blocks. Nung araw na yon ay pinag-overtime sila ng higit 2 oras dahil may rush na pinadeliver. Alas 4 pa lang ng hapon patatapos ang trabaho niya. Pero dahil sa overtime, aabutin niyo ng halos alas 7 ng gabi. Naisip ni Tio Jose noon na masyado pang maaga na umuwi ng alas 7 dahil kadalasan ang uwian niya ay alas 8 pa. Sinasadya niya na ganitong oras umuwi dahil sa alak. As usual, tumambay muna siya sa tindahan na malapit sa pinitrabahuhan niya. Kasama niya nagiinom noon yung mga katrabaho niya na tawagin nating Roque at Juan. Natigil yung kanilang inuman nang sinundo na si Juan ng kanyang asawa pasado alas 10 ng gabi. Nagpa siya na rin si Roque na umuwi dahil maaga pa yung shift nito kinabukasan. Si Tio Jose na siyang pinakabata sa kanila, napilitan na lang umuwi dahil magsasara na rin ang tindahan. Pagewang-gewang pa raw siya sa pagbibisikleta, dala ng kalasingan. Mga 2 barangay pa ang madadaanan bago maarating sa bahay nila. Ang bahay na tinirhan nila dati ay nasa mataas na parte ng bundok. Bago rin niya ito marating ay kailangan muna niyang dumaan sa isang malapad na tubuhan at taniman ng palay. Pero dahil sanay na si Tio na umuwi ng ganoong oras ay nakampante na lang siya na umuwi ng gabing yon. Tahimik na raw ang gabi. Ang madidinig lang ay yung mga kuliglig at kulisap at yung agos ng tubig sa sapa. Binati pa siya ng driver ng truck na nakasalubong. Sinabihan siyang mag-ingat dahil mukhang uulan. Tinawanan lang daw ni Tio yung paalala. At imbis na siya ang paalalahanan ay bakit hindi na lang sarili nito ang pagsabihan. Hindi na lamang siya pinatulan ng driver dahil alam nito na lasing si Tio Jose. Pagkaalis nun ay saka naman lumiko si Tio sa may palayan para takakin ang makipot na daanan. Mabagal pa yung ginawa niyang pagpadyak dahil senglot na nga. Wala man lang itong pakialam kung madilim na ang paligid. Nalampasan na niya ang palayan at tatahakin naman niya ang daan ng mga nagtataasang dahon ng tubuhan nang biglang umampon. Nakaramdam daw ng inis no si Tio Jose dahil dumudulas na ang daan at nasa gitnang bahagi pa lang siya ng tubuhan. Saka pa niya naalala ang kapitbahay nila na walang awang pinatay sa mismong dinadaanan niya. Katulad niya ay pauwi rin ito galing trabaho. Sa isip pa nga ni Tio, bakit naman siya matatakot wala naman siyang atraso sa taong yon. Isa pa, hindi naman daw totoo ang multo. Nagpatuloy si Tio Jose sa pagpadyak. Parang unti-unti na ring nawawala yung kanyang amats dahil lumalakas na ang ambon at pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa sa paligid. Biglang napapreno si Tio Jose nang may maaninag sa may bandang unahan. Kinukusot pa niya yung mga mata niya. Pero nanlaki na lang ang mga yon nang mapagtanto kung ano yung liwanag na nasa kanyang bandang unahan. Isang bolang apoy ang malayang nagpalutang-lutang sa ere. Napaligon si Tio Jose sa buong paligid. Nagbabaka sakali na may ibang dumaan. Bigla siyang nahimasmasan sa pagkalasing. Kung babalik siya sa pinanggalingan ay mas matatagalan siya lalo makarating ng bahay. Kaya sa abot ng kanyang makakaya ay sinalubong niya ang San Telmo at mabilisan ang ginawang pagpadyak. Alam niya talaga na hahabulin siya ng San Telmo kaya nagdasal na lang siya habang nakaabang sa mga susunod na mangyayari. Sinusundan siya ng bolang apoy. Nang biglang nasira ang chain ng pedal. Kaya ang ginawa niya ay bumaba siya ng bisikleta at binuhat ito patakbo. Binilisan niya kahit basa at madulas ang daan. Kahit umuulan, ramdam pa rin daw niya yung tagaktak ng pawis. Idagdag pa ang paakyat na daanan na kanyang tinatahak. Pakiramdam ni Tio nun ay para siyang inaasar ng langit. Siguro ay hindi siya tumupad sa pakiusap ni Mama na umuwi siya ng maaga.
Hindi na mabilang ni Tio Jose kung ilang beses na siyang nadapa. Naiwanan pa nga niya yung bisikleta at wala nang pakialam na balikan pa ito. Ang importante ng mga oras na yon ay kung papaano siya makakatakas sa panganib. Mabuti na lang talaga at may nakita siyang liwanag ng isang ilaw na naasabit sa isang tubo. Yun ang palatandaan na malapit na siya sa kanilang bahay. Sinasadya talaga ng mga tao sa kanila ang maglagay nun para magkaroon man lang ng liwanag sa daan para sa mga trabahador na gabi na kung umuwi. Kaagad siyang dumiretso sa liwanag na yon at hindi umalis hanggat hindi raw nilulubayan ng San Telmo. Halos maghahating gabi na nang makauwi si Tio Jose. Sobrang putla daw nito at nanginginig ang mga tuhod na sumandal sa pinto ng kanilang bahay. Pinagalitan daw siya ni Lola at hindi inimikan ni Nanay dahil hindi ito tumabad sa usapan. Nang ikwento nito kinabukasan ng nangyari, imbis na maawa sa kanya ay mas lalo pa itong napagalitan. Pinagsabihan siya na dapat daw ay tigil-tigilan na niya ang pag-iinom at ang pag-uwi ng sobrang gabi na. Hindi ba niya alam na maaari siyang kunin ng San Telmo? Nangako naman noon si Tio na hindi na uuwi ng gabing-gabi at magbabawas na sa pag-inom ng alak. Minsan daw ay napapatanong siya kung totoo ba yung nakita niyang bolang apoy. Kinukwestiyon niya ang sarili. Pero alam niya kasi na totoo ang mga nangyari sa kanya at hindi dahil dala ng kalasingan. Yun na rin ang una at huling beses niyang nakita ang San Telmo. Doon na rin siya naniwala sa mga kababalaghan sa gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ng Tio Jose ko. Salamat sa oras at sana ay mailahad nyo sa inyong channel.